أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالكلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة كافية كافلة بحسن المآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، حيث أمركم بذلك ربكم جل في علا، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah. At tayo rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay propeta ni Allah, sugo ni Allah, na kung saan ipinaalala sa atin mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagiging mainam ng isang tao ayon sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam: kullama tala umruhu hasuna amalahu. Kapag dinagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang umr, ang kanyang buhay, ang kanyang oras, ang kanyang araw, ang kanyang buwan, o ang kanyang taon, ay mas lalo niyang napagtitibay, lalo niyang napapaganda ang mga pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ سَاءَ عَمَلُهُ. At ang pinakamasama sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa salaysay ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, kullama tala umruhu sa'a amaluhu. Kapag dumadating sa kanya yung mga araw, mga gabi, mga buwan at mga taon, hindi nadadagdagan yung pagbabalik loob niya kay Allah, yung mga pagsamba niya kay Allah. Bagkus mas lalo pa siyang nagiging masama, mas lalo pa siyang gumagawa ng mga bagay na ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dumating sa atin ang banal na Quran na nagpakita sa atin ng mga salaysay mula sa nauna, mula sa panahon natin, at mula sa hinaharap, at mula sa ating mga libingan, at mula sa araw ng paghukom, mula sa paraiso at mula sa impyerno. Lahat yan binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, upang magising ang ating mga paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala,
na katotohanan, mga magulang, mga kapatid, malaman ng bawat isa sa atin na mayroong direksyon, mayroong dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakhluqukum abada. Hindi kayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na parang wala lang. Kakain ka lang o di kaya matutulog ka lang. Walang patutunguhan ng buhay. Hindi yan ang pagkalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang pinakamalaking bagay kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao liban na lamang na upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng 124,000 na mga propeta. Yun lamang yung salaysay na nabanggit sa hadith. Ngunit ayon sa pagpapaliwanag ng ating mga ulama, ang nabanggit sa Quran ay hindi lamang yun ang grabe ng ipinadala ni Allah. Ang nabanggit sa banal na Quran ay 25. Ngunit meron pang hindi kinuwento si Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Yung ilan sa kanila, sabi ni Allah, ikinuwento namin sa iyo Muhammad. At ang ilan sa kanila ay hindi na namin sa iyo ikinuwento, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta? Upang makita ang kadakilaan ni Allah, upang makilala si Allah subhanahu wa ta'ala, at kaakibat ng pagpapakilala ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang, mga kapatid, ay nagpapakita si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala upang magising ang paniniwala ng isang tao. Mga himala na kung saan hindi nangyayari sa mga normal na mga tao. Bagkus ito'y ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong malalapit sa Kanya. Kabilang dito ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun ang pagpapaliwanag ng ating mga ulama sa mga himala. Hiya amrun khariqun lil'ada makrunun bitahaddi. Ito yung mga pangyayari na hindi kadalasan nangyayari, ngunit ipinapakita ni Allah. Bakit? Dahil nagpapakita ito ng hamon, mga magulang, mga kapatid, na kailanman hindi mapapantayan ng isang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ikaw, yung nalalaman mo, 1% yung nalalaman ni Allah, limitless. Ipinapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kadakilaan upang hamunin itong mga tao na ito na mataas sa kanilang mga sarili. Salimun minal mu'arada. Dadalisayin ng mga himala na ito yung pagtalikod mo sa pagsamba mo sa tagapaglikha sa iyo. Pinapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga himala na ibinibigay sa mga awliya, ibinibigay sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala upang hamunin ang sangkatauhan, upang mapaalalahanan ng sangkatauhan, mga magulang, mga kapatid. Yujzihillahu ala yadi nabiyhi shahidan ala sidqihi. Ipinagkakaloob ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta ni Allah na ipinapadala niya upang mapatunayan ang pagiging totoo ng dakilang tagapaglikha, upang mapatunayan na ang ipinadala ng mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. Ang mga ipinadala ng mga aklat ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, mga magulang, mga kapatid,
nung ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran sa mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam, yung mga Arab, hindi nila pinaniniwalaan ang mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam na siya ay propeta ni Allah. Anong sinasabi ng mga tao na yun? Sinasabi nila na si Muhammad ay manghuhula, si Muhammad ay ganito ganyan, sinungaling, gumagawa ng mga bagay-bagay na mga salita niya lang, imbento niya lamang. Ngunit pinatunayan ng banal na Quran, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang ibinaba sa mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam ay totoong galing sa tagapaglikha. Hindi katang-isip lamang ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilan sa mga halimbawa nito, ang mga Arabo, magagaling sila sa pagsasalita. Magagaling sila, kumbaga sa panahon natin, ay sa mga ninuno natin, yung mga mahusay sa pagtartib o pagtabir ng mga salita. Kaya ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lalaking ummi ang banal na Quran, na ang kahulugan ng ummi sa panahon natin, lalaking no read, no write, hindi marunong magsulat at hindi rin marunong magbasa, para hindi isipin ng mga taong makikinig sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na galing ito sa kanya. Ganun ipinakita ni Allah, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lalaki na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili niya na hindi marunong magsulat at hindi marunong magbasa, upang mapatunayan na ang manggagaling sa kanya ay hindi sa kanyang sariling gawa, bagkus ito'y galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang, mga kapatid, nang magpatuloy ang paratang ng mga hindi naniniwala sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, patuloy pa rin sila sa paninira nila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng salaysay na hamon sa kanila. Kapag nabanggit kasi ang himala ng banal na Quran, ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama, ang pangunahing gustong isalaysay nito ay ithbatul ujzil khalq min al-insi wal jinni an al-ityan bimithli al-Quran al-Karim al-mu'jiza al-khalida. Gustong patunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagpapanatili ni Allah sa kanyang mga nilikha mula sa mga tao at mga jin, na sila ay magparating ng kahalintulad ng banal na Quran. Yun ang pinakamalaking himala ng banal na Quran. Kung sino man ang may doubt sa pagpaniniwala sa banal na Quran na baka ito ay galing sa tao, hinamon sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, magparating kayo ng kahalintulad ng nakalagay sa banal na Quran, na ang kabilang sa mga mu'jiza o himala ng banal na Quran, nang dumating, ibinaba ito sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa ngayon at hanggang sa huling araw, hindi pa rin nababago ang orihinal ng banal na Quran. Dahil ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kami ang nagbaba ng banal na Quran, fa inna lahu lahafizun, at kami rin ang mga ngalaga dito. Kabilang sa mu'jiza, hindi kahalintulad ng ibang mga aklat na ibinaba sa mga propeta, lahat na ito munharif, nadagdagan at nabawasan. Ngunit kabilang sa ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa banal na Quran, ang banal na Quran mula sa pagbaba niya sa mahal na Prophet sallam hanggang sa panahon natin at hanggang sa araw ng paghukom ay hindi na magbabago ang banal na Quran. Hindi na mababawasan at hindi na rin madadagdagan. Bakit? Dahil marami ang mga taong nakakabisado nito. Hindi mo malilin lang ang banal na Quran.
Sinabi yan ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo ang magpapangalaga ng banal na Quran, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya si Allah ay nanghamon sa mga Arabo sa panahon ng mahal na propeta sa sallam, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Quran la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na mag-ipon-ipon ang lahat ng mga tao, lahat ng mga jin, yung mga nilalang na hindi nakikita, ala an ya'tu bimithlihi, gumawa sila, iparating nila yung kalintulad ng salaysay na nabanggit sa banal na Quran. La ya'tu bimithlihi, kailanman hindi sila makakagawa ng kalintulad ng salaysay sa banal na Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kahit na sila pa ay magtulong-tulong sa ganda ng kanilang pag-isip, hindi nila mapapantayan ang ganda sa salaysay sa banal na Quran. Bakit? Ang banal na Quran, isinalaysay niya yung mga nauna, isinalaysay niya yung panahon natin sa ngayon, isinalaysay niya din yung mga nauna, yung mga paparating pa lamang at ng araw ng paghukom. Lahat na yan sa banal na Quran. Masya Allah. Kahit na yung fingerprint na yan, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nabanggit na yan sa banal na Quran. Anong sabi ni Allah? La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Kayang iparating ni Allah, qadir si Allah, na dadating ka sa araw ng paghukom kahit na sa pinakahuli ng daliri mo, mga magulang, mga kapatid. Kung papaano yan isinaayos ni Allah nung ikaw ay ipanganak, dadating ka sa kabilang buhay. Ganyan pa rin yan. Yung fingerprint mo, mga magulang, mga kapatid, na nung ikaw ay ipinanganak, wala kang kalintulad. At dadating ka sa araw ng paghukom, lilikayin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na yung fingerprint mo na yan ay kayang likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala nung ikaw pa ay nasa mundo. Kaya ang mga Arab, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nagtipon-tipon sila na lumapit sa Muhammad sallallahu. O Muhammad, o Ahmad, itigil mo yung mga pagpapalaganap mo ng mga salaysay ng iyong Diyos. Dahil marami nang pumapasok sa reliyon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ititigil mo yan, yung kalahati ng kayamanan dito sa Makkah, ibibigay namin sa iyo. At pumili ka ng kahit sinong babae na mapupusuan mo. Ibibigay namin sa iyo, ipapaasawa namin sa iyo. Anong isinagot ng mahal na propeta sa sallam? Ilagay nyo man, sabi ng mahal na propeta sa sallam, sa aking kanan ang araw at kaliwa ang buwan. Kailanman hindi ko ititigil ang pagpapalaganap ko sa mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinakita ng mahal na propeta sa sallam sa mga pinuno na yun kung ano yung nilalaman ng banal na Quran, nang sila ay makita nila ang nilalaman nito, kung gaano kaganda yung salaysay na napapaloob sa banal na Quran. Tinanggap nila yung relihiyong Islam. Tinanggap nila yung relihiyong Islam, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawang marhala, level ng paghamon ni Allah. Kung hindi ninyo kayang iparating ang kahalintulad ng laman ng banal na Quran, ano sabi ni Allah? An yaqulu naftara, qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi. Kung hindi nyo kaya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong nagsasabi na ang banal na Quran ay gawa-gawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi, gumawa kayo ng 10 sura na kalintulad ng banal na Quran. Muftarayatin wad'uhum man istata'tum min dunillah.
tumulong na kayo, magtulong-tulong pa kayo, humingi pa kayo kahit sinong tawagin ninyong mga tao, o di kayo mga tao, hindi mga tao. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum sadiqin, kung kayo ay nasa makatotohanan. Fa in lam yastajibu lakum, kapag hindi ninyo ito napatunayan, hindi nila ito napatunayan sa inyo, kapag itinanong ninyo sila na gumawa sila ng kahit 10 sura, gumawa sila ng 10 sura na tulad ng ganda ng salaysay sa banal na Quran, kung hindi nila ito magagawa, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, tiyakin ninyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na katotohanan ang ibinaba kay mahal na propeta sa sallam ay hindi galing sa kanya, bagkus galing sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya marami sa mga Arab na kapag sila ay nakita nila itong banal na Quran, pumapasok sila sa relihiyong Islam. Pumapasok sila sa relihiyong Islam. Maraming mga sahaba, kasamaan ng mahal na propeta sa sallam, ang pumasok dito. Kabilang dito si Umar Ibn al-Khattab, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na pinagtangkaan niyang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nagtipon-tipon yung mga Arab kung sinong papatay kay Muhammad, tumaas si Umar, ako yung papatay. At pumunta siya sa lugar kung saan naroon si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasalubong niya si Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabi niya, saan ka pupunta ya Umar? Sabi niya, wawakasan ko ang buhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung wawakasan mo ang buhay niya, hindi mo ba alam na ang Banu Hashim at Banu Zuhra, yung mga pamilya na yan, Banu Abdi Manaf, sabi ng Sa'ad bin Abi Waqqas, papatayin ka nila pag pinatay mo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Umar? Pati ikaw umalis ka sa iyong reliyon, uunahin kita, sabi ni Umar radiyallahu anhu. At nang tanggalin niya ang kanyang espada, sumagot si Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabi niya, bago mo ako patayin, sabi niya, tignan mo muna ang bahay mo, dahil ang kapatid mong babae ay pumasok sa relihiyong Islam. Nagustuhan niya yung banal na Quran. Nang makita niya ang banal na Quran, naging dahilan upang siya ay makapasok sa relihiyong Islam. At nang pumunta siya sa bahay ng kanyang kapatid, hanggang sa nasaktan niya ito, mga magulang, mga kapatid, nakita niya yung pinag-aaralan ng kanyang kapatid, ang banal na Quran. Binasa niya ito, ang lalaking matigas ang puso, ang lalaking matapang, mga magulang, mga kapatid, nang lambot nang mabasa niya ang banal na Quran. Dahil sa ganda ng pagtertib, pag-arrange ng salaysay na nabanggit sa banal na Quran. Nabasa niya ang Suratul Taha, hanggat sa nadaanan niya yung salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala, hindi galing tulad sa ibang reliyon na hindi nagpakilala ang mga Diyos na kinikilala nila. Napaka-clear na binanggit ni Allah, innani ana Allah, katotohanan ako si Allah, la ilaha illa huwa, walang Diyos maliban sa akin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. At nang mabasa ito ng Umar radiyallahu anhu, nawala na sa kanyang pag-anilangan yung mga sinasamba nila na walang mga saysay, na hindi naman makakapagbigay sa kanila ng kabutihan. At siya ay pumunta sa mahal na propeta sa sallam, hindi upang paslangin, bagkus upang siya ay pumasok sa relihiyong Islam. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pangatlong marahil ng paghamon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasabi na ang banal na Quran ay galing sa tao, galing kay Muhammad, hindi galing sa tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala, hinamon niya naman ang mga Arab. Sabi niya, am yaqulu naftara, qul fa'tu bisuwarin mithlihi. Kung hindi niyo kaya ng maraming mga verses sa banal na Quran, magparating kayo sa akin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng kahit isa lang. Kahit isa lang, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
Gumawa man sila ng mga salaysay, ng mga gawa-gawa nila, mga magulang, mga kapatid, magtipon-tipon man sila, makagawa sila ay hindi kahintulad na napapaloob sa banal na Quran. Kahit na mga magulang, mga kapatid, yung dagat na nakikita natin sa panahon natin, na hindi naman ito nakita ng mahal na propeta sa Salam, Pacific Ocean, pati Atlantic Ocean. Hindi naman yan nakita ng mahal na propeta sa Salam. Pero nabanggit sa banal na Quran, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ito sa dalawang dagat, pinagtagpo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi nagalo, na parang merong harang, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na namamagitan sa kanila. Hindi naman yun napuntahan ng mahal na propeta sa Salam. Bakit niya nalaman? Bakit niya nalaman? Ito ay hindi galing sa kanya, bagkus ito'y galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga pulong-puntungin na matatagpuan sa China, wala namang magkaiba-ibang mga kulay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam natin na ang lugar ng Arab ay napapalibutan ng mga disyerto. Walang mga bundok, pero paano nalaman ni Muhammad ang mga pulong-puntukin sa China ay na iba't ibang mga kulay? Ano sabi ni Allah? Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati mukhtalifan alwanuha. Itong verses na ito. Wa minal jibali judadun bitum wa humrum mukhtalifun alwanuha. Yung mga bulong-bundukin na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na iba't ibang kulay. Ito'y na-discover na ito matatagpuan sa China, na hindi naman ito napuntahan ng mahal na propeta sa Salam. Pero bakit niya nabanggit, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ito ay hindi galing sa kanya, bagkus galing sa tagapaglikha. Ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang, mga kapatid, kahit na kung paano ginagawa ng paano ginagawa yung ng nahal, yung honey, paano nagagawa ng honeybee, yung paggawa ng honey. Nabanggit din yan sa banal na Quran. Merong espesyal na verses sa kanila, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na natagpuan sa science sa panahon natin, na nagpatunay na pagpapatotoo ng banal na Quran. Hindi alam ng mahal na propeta sa Salam, pero nalaman sa panahon natin dahil sa mga bagong teknolohiya, ay parehas na parehas kung paano ito nabanggit ng mahal na propeta sa Salam na nabanggit sa banal na Quran. Ito ay mga paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang banal na Quran, yung babanggitin nito, mga magulang, mga kapatid, upang ikaw ay magtagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay, ito'y makatotohanan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay napapaloob ngayon sa buwan ng Rajab, na kung saan kabilang ang Rajab sa mga dakilang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yung arba'atun hurum, yung apat na mga buwan na dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang dito ang Rajab. Ibig sabihin, kapag ito'y dinakila ni Allah, ang paggawa ng kabutihan at ang paggawa ng kasamaan ay maaaring doble-doble ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ugaliin natin, nadalisayin natin ang ating mga kalooban sa pamamagitan ng pagsunod, pagtalima sa mga utusan ni Allah na nabanggit sa banal na Quran at isinalaysay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith. Panatilihin natin, palakasin natin ang paggawa ng ibada, lalong-lalo na sa paparating na buwan ng Ramadan. Mga magulang, mga kapatid, na ipatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tipunin tayo sa kanyang paraiso kahalintulad ng pagtitipon natin sa araw na ito. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ala khairal wara haythu amarakum bidhalika rabbukum jalla fi'ula
الأولى حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقيموا الصلاة.